Walang nakapansin sa pagdating ng isa pang malakas na halimaw dahil dumaan ito sa kabilang dulo ng underground tunnel. Kinabahan si Gu Feizu noong maramdaman nito na may aatake sa kanya. Hindi nito magagawang makaiwas dahil kasalukuyan itong pababa mula sa kanyang pagtalon. Bago pa man tumama ang pag-atake ng halimaw ay agad na ginamit ni Zhou Fan ang napakabilis nitong maneuvering technique upang sagipin ang nanganganib na si Feizu. Namula si Feizu habang karga-karga siya ni Zhou Fan, mukhang kinilig rin ito dahil sa iniligtas siya ng ating bida. Sa pader lang tumama ang ginawang pag-atake ng halimaw dahil bigla na lang nawala ang kanyang target. Mabilis na nagsitakbo ang mga kagrupo ni Gu Feizu upang kamustahin kung ayos lang ba raw ito, lahat sila ay nag-aalala sa kanilang squad leader. Tinanong din ni Zhou Fan ang karga niyang si Gu Feizu kung ayos lang ba raw ito. Sumagot naman ang nahihiyang si Feizu nang ayos lang naman daw siya. Sinabi niya rin kay Zhou Fan na maaari na raw siya nitong ibaba. Nag-init ang dugo ni Mu Yingyi dahil napakatagal raw bago ibinaba ni Zhou Fan ang kinarga nitong si Feizu. Natuwa ang bagong dating na Blue Armored Winged Scorpion dahil naroon rin daw pala sa lugar na iyon ang salot. Perpektong araw ang pagkakataong ito para sabay-sabay na niya ang mga itong patayin. Natakot ang mga kamiyembro ni Feizu dahil nakakakilabot nga raw ang aura ng dumating na halimaw. Mukhang mas mahihirapan pa nga raw silang talunin ito kaysa sa huli nilang nakalaban na B-rank Monster King. Biglang ipinagaspas ng mabilis ng dumating na Blue Armored Winged Scorpion ang mga pakpak nito. Mula sa pumapagaspas nitong pakpak ay naglabasan ang mga matutulis nitong skill na tinatawag na Sharp Shard. Agad na isinangga ng malaking lalaki ang hawak nitong kalasag upang protektahan ang iba niyang mga kasamahan. Pero sa patuloy na pag-atake ng halimaw ay sinabi na rin ito sa kanyang mga kagrupo na mukhang hindi na raw tatagal ang kanyang depensa. Karamihan sa mga pinapakawalang sharp shard ng halimaw ay tumama sa mga magkakatumpok na bato kung saan tumubo ang mga kristal. Dahil doon ay nagkaroon ng maliliit na lamat ang mga crystallized mutated monster core. Napamura ang ating bida dahil napakaraming sharp shard nga raw ang ipinapangatake sa kanila ng halimaw. Sino nga raw ang mag-aakala na may ganoon palang kakayahan ang mga Blue Armored Winged Scorpion? Habang umiiwas sa mga Sharp Shard ay naghahanda naman si Feizu para sa gagawin nitong pag-atake. Noong malagyan niya ng palaso ang kanyang pana ay agad na rin ulit nitong ginamit ang kanyang skill na Waves Triple Shot. Hindi naman inasahan ng Blue Armored Winged Scorpion ang ginawang pag-atake ni Feizu. Lahat ng palaso na pinakawalan nito ay tumama sa pakpak ng halimaw. Nagkaroon ng butas ang isang pakpak ng halimaw pero agad din itong gumagaling. Matapos lang ang ilang segundo ay nawala na ang lahat ng pinsala na tinamo ng Blue Armored Winged Scorpion. Nagulat sina Ali sa espesyal na kakayahan ng halimaw, bakit nga raw napakabilis gumaling ng mga pinsala nito. Nangamba si Gu Feizu noong makita nito na nabalewala lang ang ginawa niyang pag-atake, kapag wala nga raw silang nagawa sa bilis ng paggaling ng halimaw ay baka doon na sila mamatay. Sinabi naman ni Zhou Fan na kailangan daw nilang umisip ng paraan kung paano nila ito mapapatay ng mabilisan. Bigla namang naisip ng ating bida na maaari niya raw subukan kung mapapatay niya ng mabilis ang Blue Armored Winged Scorpion sa bago niyang natutunang skill. Noong kumbinsido na siya sa naisip niyang plano ay nagtanong naman siya kay Feizu kung may skill ba raw ito na kayang magpatigil ng ilang segundo sa kalaban nilang halimaw. Agad namang sumagot ng oo si Gu Feizu, nagtanong siya kay Zhou Fan kung ano raw ang plano nito. Sumagot naman si Zhou Fan na kailangan lang daw siguraduhin ni Feizu na hindi makakagalaw ang halimaw, matapos noon ay ipaubaya na raw nito ang lahat sa kanya. Naisip ni Gu Feizu na parang inuutusan nga raw siya ng binatang ito, pero dahil nga raw nasa delikado silang sitwasyon, kailangan daw niyang sundin kung ano man ang plano na naiisip nito. Nagsimula nang gumalaw si Zhou Fan para isagawa ang kanyang plano, noong nasa tama na siyang distansya ay doon na niya binigyan ng hudyat si Feizu. Bago pa gumalaw si Zhou Fan ay inumpisahan na ni Feizu ang pag-a-activate ng kanyang crowd control skill. Noong marinig niya ang hudyat ni Zhou Fan ay doon na nito pinakawalan ang kanyang crowd control skill na tinatawag na Wave Sextuple Shot. Mula sa 6 na magkakahiwalay na palaso ay nabuo ang isang napakalaking lambat. Lumubog ang mga palaso na ito sa palibot ng Blue Armored Winged Scorpion, dahil doon ay panandali ang hindi nakagalaw ang halimaw. Humiyaw si Feizu at sinabi na nahuli ng araw niya ang halimaw, sinabi niya rin sa ating bida na ito na raw ang bahala sa lahat.
Agad na inatake ni Zofan ang Blue Armored Winged Scorpion gamit ang kanyang Shadow Flash Blade full power. Pero kahit hindi makakibo ang halimaw ay nagawa pa rin itong ipangsangga ang matigas nitong kamay. Nagalit ang halimaw sa ating bida at sinabi na tingin ba raw talaga ng taong ito ay gagana sa kanya ang ganoong pag-atake. Humiyaw si Feizo at sinabihan ang ating bida na bumalik na raw ito. Naisip niya na dapat nga raw ay hindi niya ipinagkatiwala sa batang ito ang lahat. Alam niya nga raw na namumukod-tangi ang talento nito, pero isa pa rin lang itong novice warlord. Sa kasalukuyan nga raw nitong lakas ay hindi pa nito mapapatay ang napakalakas na Blue Armored Winged Scorpion. Agad na nawala ang pag-aalala ni Gu Feizo noong makita nito ng sarili niyang mga mata ang mga sunod na ginawa ng ating bida. Sinubukan lang pala ni Zofan kung gaano katibay ang balat ng Blue Armored Winged Scorpion. Noong makita niya na nagkaroon ng butas ang depensa ng halimaw ay doon na nito sunod-sunod na ginamit ang kanyang mga War God tier skill. Nagkaroon ng malabuhawing bilis si Zofan noong gamitin nito ang kanyang War God tier skill na Lightning Shadow Flash, sinamantala niya ang ginawang pagsangga ng halimaw para mabilis siyang makapwesto sa itaas nito. Noong makita ni Zofan ang kahinaan ng Blue Armored Winged Scorpion ay doon na nito pinakawalan ang mga sword blade na nagmula sa kanyang War God sword skill na Stacked Sword Dance. Agad na bumagsak ang halimaw dahil pinuntirya ni Zofan ang mga pinakamalalambot na bahagi ng katawan nito. Pagkababa ng ating bida ay sinabi nito na maswerte nga raw sila at patay na ang halimaw, kung tumagal pa nga raw ang laban ay wala na siyang enerhiya para magpalabas pa ng ganoong kalakas na pag-atake. Naalala ni Zofan ang mga ibinilin sa kanya noon ni Muling. Sinabi ni Muling na may pambihirang talento nga raw ang ating bida kaya mabilis rin itong matututunan kung paano gamitin ang Stacked Sword Dance. Iyon nga raw ang first sword skill na kabilang sa set ng sword skills na tugma sa Lightning Shadow Flash. Pero tatandaan nga lang daw ni Zofan na isa pa lang itong novice warlord, magagamit nga lang daw nito ng isang beses ang Stacked Sword Dance bago ito mawala ng enerhiya. Ibinilin rin ni Muling na hanggat nasa novice stage pa lang si Zofan ay iwasan daw nito na gamitin ang skill na Stacked Sword Dance, imbis na lang kung talagang kinakailangan. Nanatili si Zofan sa malayo at inobserbahan ang nakabagsak na halimaw. Matapos ang ilang minuto ay natuwa na ito, mukhang nagtagumpay nga raw siya sa pagpatay sa Blue Armored Winged Scorpion. Natuwa ang lalaki na gumagamit ng shield noong makita nito na hindi na nga gumagalaw ang halimaw. Hindi naman makapaniwala si Ali na magagawa ngang mapatay ng ating bida ang Blue Armored Winged Scorpion ng ganoong kabilis. Napapaisip din ang squad leader ng mga ito na si Gu Feizo kung ano ang huling skill na ginamit ng ating bida. Naglabas na ng mga kulay berdeng dugo ang katawan ng halimaw, iyon ang kalimitang indikasyon na patay na ito. Pero kahit matagal nang hindi gumagalaw ang halimaw ay parang may buhay pa rin ito. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Zofan dahil sa sobrang pagod sa ginawa nilang pakikipaglaban, sinabi rin ito na mukhang napatay na nga raw talaga nila ang halimaw. Habang nakaluhod ay naisip ni Zofan na talagang War God tier sword skill nga raw ang ginamit niyang Stacked Sword Dance, nakakapanghinayang nga lang daw at isang beses niya lang itong nagagamit dahil nauubos agad nito ang halos lahat ng kanyang enerhiya. Agad na tumakbo si Muyinyi noong makita nito na napaluhod si Zofan. Sa paglapit nito ay agad nitong tinanong ang ating bida kung may masakit ba raw sa katawan nito. Halos magdugo naman ang ilong ni Zofan noong hindi sinasadyang may dikit ni Muyinye ang isa niyang braso sa dibdib nito. Sinabi ng ating bida na okay lang daw siya at naubusan lang daw siya ng enerhiya. Sinabi rin nito na tumigil na raw sa pag-aalala si Muyinye, at baka tuluyan ang magdugo ang kanyang ilong. Nagtataka ang mga kamiyembro ni Gu Feizo kung sino ba raw talaga ang ating bida. Hindi nga raw sila makapaniwala na mapapatay nito ng mag-isa ang isang B-rank Monster King kahit na malayo-layo pa ito sa rank ng isang Intermediate Starfall Warlord. Ang prodigy nga raw na kagaya ng ating bida ay dapat sikat na sa kanilang bansa, nagtataka tuloy sila kung bakit hindi pa nila naririnig ang pangalan nito noon. Naisip rin ni Gu Feizo na nagtagumpay nga raw ang ating bida, nagawa nga raw nitong mapatay ang Blue Armored Winged Scorpion ng napakabilis. Kung hindi nga raw siya nagkakamali ay parang isa ring War God tier ang sword skill na ginamit nito. Naisip rin ni Gu Feizo na kahit nga raw napakabata pa ng ating bida ay nakapag-master na raw agad ito ng isang War God tier skill, at malapit rin ito sa young lady ng isang kilalang pamilya. Napapaisip si Gu Feizo kung ano ba raw talaga ang eksaktong family background ng ating bida.
Paglingon ni Gufeizo sa kanyang tabihan ay nakita nito na parang may nangyayari sa mga crystallized mutated monster core. Noong pagmasdan niya itong mabuti ay nakita niya na nagkaroon na ang mga ito ng napakaraming lamat. Hanggang hindi na rin nagtagal at unti-unti nang nabasag ang mga naroong crystallized mutated monster core. Sa pagdaan ng bawat segundo ay halos natunaw na ang lahat ng mga kristal, lahat ng mga natunaw na ito ay kumalat na sa hangin. Lingid sa kaalaman ng lahat na unti-unti na palang hinihigop ng Blue Armored Winged Scorpion ang mga natunaw na kristal, nagpapanggap lang palang patay ang halimaw dahil hinihintay lang nito ang pagkakataong ito. At dahil halos invisible naman sa paningin ang mga natunaw na kristal, takang-taka pa rin ang grupo kung bakit nga raw bigla na lang nabasag ang mga crystallized mutated monster core. Gumalaw na ulit ang halimaw at sinabi na napakadali niya nga raw na paniwala ang mga taong ito, sinabi rin ito sa lahat na maghanda na raw ang mga ito para mamatay. Doon pa lang din napagtanto ng lahat na kagagawan pala ito ng Blue Armored Winged Scorpion. Sinabi ni Zofan na hindi niya raw akalain na nagpapanggap lang palang patay ang halimaw, mukhang ang totoong pakay raw talaga nito ay ang mga crystallized mutated monster core. Napaisip si Zofan kung mag-e-evolve ba raw ang halimaw na ito kapag nakonsumo na nito ang mga natunaw na kristal. Hindi nga raw nila maaaring hayaan na mag-evolve ang Blue Armored Winged Scorpion, hindi na nga raw nila ito kakayanin kapag naging isa pa itong A-rank monster. Agad na sumugod ang Blue Armored Winged Scorpion sa direksyon ni Zofan, doon unang umatake ang halimaw dahil uunahin nga raw nito ang salot. Nangamba si Zofan dahil wala na nga raw siyang natitirang enerhiya para makaiwas pa sa pag-atake ng halimaw. Imbis na tumakbo ay nagpunta si Muyinye sa unahan ni Zofan. Nagtanong ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nito. Humingi naman ng pasensya si Muyinye kay Zofan, sa napakaraming beses nga raw na iniligtas siya nito ay yun na lang daw ang maaaring niyang gawin. Sinabihan ni Zofan si Muyinye na umalis na raw ito doon at iligtas na raw nito ang kanyang sarili. Nagpakawala ulit si Gufeizo ng kanyang crowd control skill na wave sextuple shot para tulungan sina Zofan at Muyinye. Hindi na naituloy ng halimaw ang pag-atake nito dahil panandalian ulit itong hindi nakakibo sa kanyang pwesto. Sinabihan ni Gufeizo si Muyinye na akayin na raw agad nito ang ating bida papalayo at magtago na raw muna ang mga ito. Ang kanila na nga lang daw munang Firefox Squad ang bahalang makipaglaban sa Blue Armored Winged Scorpion. Sinabihan ni Gufeizo ang lahat ng miyembro ng Firefox Squad na sila raw ang gumawa ng gulong ito kaya sila rin ang dapat na maglinis nito. Kailangan nga raw nilang ipakita kung gaano kalakas ang kanilang team. Agad na tumugon ang mga miyembro na nakahanda na raw sila para makipaglaban. Ang mithiin nga raw ng kanilang Firefox Squad ay maging pinakamalakas na team sa kanilang bansa, kaya hindi raw nila tatakasan ang ginawa nilang gulo. Habang inaakay ni Muyinye si Zofan ay nagsibaba na ang 5 main members ng Firefox Squad para kalabanin ang Blue Armored Winged Scorpion. Sinabihan ng halimaw ang Firefox Squad na sagabal nga raw ang mga ito sa pagpatay niya sa salot. Kapag nagtangka nga raw ang mga itong pigilan siya ay pagsisisihan nga raw ng mga ito. Sa patuloy na pag-absorb ng Blue Armored Winged Scorpion sa mga natunaw na kristal ay unti-unti na ring nag-e-evolve ang mga skill na taglay nito. Ngayon ay higit na mas malalakas na ang mga pinapakawala nitong Sharp Shard. Habang sumasangga ay sinabi ng malaking lalaki na manganganib nga raw sila kapag nagpatuloy ng pag-atake ng ganoon ang halimaw. Kailangan nga raw nilang makalapit dahil kapag tumagal pa ito ay tuluyan ang makakapag-evolve ang Blue Armored Winged Scorpion. Habang nasa malayo ay naiinis ang ating bida kung bakit napakatagal raw bumalik ng mga nawala niyang enerhiya. Kung naging mas malakas lang daw siya at kung magagawa niya ulit magamit ang Stacked Sword Dance ay hindi sila malalagay sa ganoong sitwasyon. Noong tila na panghihinaan na ng loob si Zofan ay bigla namang nagparamdam ang kanyang War God System. Tinatanong siya ng kanyang War God System kung gusto ba raw niyang i-absorb ang nadedetect nitong crystallized mutated monster core vapor. Nagulat si Zofan noong malaman nito na maaari pa lang niyang ma-absorb ng direkta ang mga natunaw na kristal. Nagtataka siya kung bakit ngayon lang ito ipinaalam ng kanyang War God System. Napapaisip siya kung kaya ba raw hindi agad ito sinabi ng kanyang system ay nang dahil sa sinusuri pa lang nito kung ano ang crystallized mutated monster core. O kaya naman ay kaya lang nagparamdam ang kanyang War God System ay nang dahil sa naging vaporized form na ang mga naroong kristal. Naisip ni Zofan na hindi na raw mahalaga kung ano ba ang totoong dahilan,
Kung maaari na nga raw itong maabsorb ay iaabsorb na niya nga raw ang lahat ng ito. Gusto na nga raw niyang lumakas agad para makatulong na ulit siya sa pakikipaglaban sa halimaw. Agad na pinindot ni Zofan ang yes button kaya nag-umpisa na ang pag-absorb niya sa mga vaporized form crystal. Nagulat si Zofan noong maramdaman nito ang pagpasok ng mga crystallized mutated monster core vapor sa kanyang katawan, napapaisip siya kung ano raw kaya ang epekto nito sa kanya. Sa ngayon ay may naitabing 32 unassigned stat points ang ating bida. Pero agad itong nadagdagan noong makatanggap siya ng mga sunod-sunod na notification na nakakakuha raw siya ng tig-iisang stat point sa kada pag-absorb ng kanyang system sa mga crystallized mutated monster core na nasa hangin. Mabilis na umangat ang mga unassigned stat points ni Zofan, ngayon ay nasa 79 na ito pero patuloy pa rin itong nadaragdagan. Natuwa si Zofan dahil napakabilis nga raw ng pag-angat ng kanyang mga unassigned stat points. Sa bilis nga raw nito ay hindi siya makapaniwala na makakakuha siya ng ganoon karaming stat points mula sa mga natunaw na kristal kaysa sa mga kinain niya noon na mga alien artifacts. Naisip ni Zofan na habang tumataas nga raw ang kanyang mga stat points ay kailangan na raw niya itong ilagay. Uunahin niya raw na pataasin sa 400 points ang kanyang physics stats para maging kalibel na ito ng isang intermediate Starfall Warlord, at nang bumilis rin ang pagbalik ng kanyang enerhiya. Sunod niya naman daw na patataasin sa 400 points ang kanyang strength stats, at sa kanyang mind stats na raw mapupunta ang iba pang natitira. Naisip rin ni Zofan na magagawa nga raw niyang makapag-breakthrough sa intermediate stage kapag nagpatuloy pa ang pagdagdag ng kanyang mga unassigned stat points. Nagtaka ang Blue Armored Winged Scorpion kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw bigla na lang nabawasan ang inaabsorb niyang crystallized mutated monster core gayong napakarami pa dapat nito. Napansin ng halimaw na mukhang pumupunta sa ibang direksyon ang mga natunaw na kristal. Nagalit ang halimaw dahil may walang hiya nga raw na kumukuha nito. Sa galit ng Blue Armored Winged Scorpion ay bigla itong nagwala, papatayin niya nga raw kung sino man ang nagnanakaw ng crystallized mutated monster core na dapat ay sa kanya lang. Nagtaka ang mga miyembro ng Firefox Squad sa biglaang paglipad ng halimaw. Agad namang napagtanto ni Go Feizo kung ano ang nangyayari. Kailangan daw nilang pigilan ang Blue Armored Winged Scorpion dahil pupuntiryahin nga raw nito ang binatang expert na tumulong sa kanila. Habang lumilipad ang halimaw ay biglang nagpakawala si Zofan ng skill na Shadow Flash Blade Full Form. Sa bilis ng pag-ataking iyon ng ating bida ay hindi na nakaiwas pa ang halimaw. Nagtaka ang lahat ng miyembro ng Firefox Squad kung saan nagmula ang pag-ataking ito. Nagawang makapaglabas ni Zofan ng ganoon kalakas na mga pag-atake dahil bumalik na ang karamihan sa kanyang enerhiya, naisip ng ating bida na maaari na raw ulit siyang makipaglaban. Sinabihan ni Zofan ang tinamaan niyang Blue Armored Winged Scorpion na maglaban na raw ulit sila ng isa pang round. Nagulat sina Ali noong makita ng mga ito na si Zofan na pala ulit ang umatake sa halimaw, nagtataka sila kung paano nito nagawang makaatake ng ganoong kalakas gayong halos naubos na kanina ang enerhiya nito. Hinamon ni Zofan ang Blue Armored Winged Scorpion na simula na raw nitong umatake, titingnan na nga lang daw niya kung magawa pa nitong mabuhay ngayong nadagdagan na ang kanyang lakas. Nagalit ang halimaw sa ginawang paghamon sa kanya ni Zofan, dapat nga raw ay kanina pa niyang iniligpit ang sagabal na ito. Mas lalo pa itong nagalit noong maalala nito ang mga natunaw na kristal na ninakaw sa kanya ni Zofan, humanda nga raw ito dahil papatayin na niya ito. Hindi naman natakot si Zofan sa ginawang pagbabanta ng halimaw, gusto na nga raw niyang malaman kung gaano ba kalaki ang kanyang inilakas. Agad na sinalubong ni Zofan ang aatake sa kanyang Blue Armored Winged Scorpion, wala muna siyang ginamit na skill dahil gusto niyang matansya ang bago niyang lakas. Natuwa si Zofan noong nagawa nitong mapigilan ang pagsugod ng halimaw gamit lamang ang kanyang normal na pag-atake. Ngayong isa na raw siyang intermediate Starfall Warlord ay magagawa na nga raw niyang pumalag sa mga B-rank Monster King. Sinabi ng nakahod na lalaki na nitong mga ilang minuto ay hirap nga raw na tumayo ang ating bida, pero nawala lang daw ito ng saglit sa kanilang paningin ay nanumbalik na agad ang lakas nito. Sinabi naman ng malaking lalaki na bukod nga raw sa bilis ng pagbalik ng lakas nito ay nagagawa na rin itong makipagsabayan sa kalaban nitong B-rank Monster King. Nagtataka ang lalaking ito kung paano raw lumakas ng ganoon kabilis ang ating bida, marahil nga raw ay itinatago lang nito ang totoo nitong lakas simula pa lang ng umpisa. Agad namang sinalungat ni Go Feizu ang iniisip ng kanyang mga kasamahan,
Sinabi niya na talagang nanghina raw ang ating bida at hindi raw nito itinatago ang totoo nitong lakas. Kaya nga raw ito nanghina ay nang dahil sa paggamit nito kanina ng War God tier sword skill kahit na isa pa lang itong novice Starfall Warlord. Ang dahilan naman daw kung bakit mabilis na nanumbalik ang enerhiya nito at bigla na lang itong lumakas ay nang dahil sa nagawa na nitong makapag-breakthrough sa Intermediate Warlord stage. Ito nga raw ang dahilan kaya nagagawa na nito ngayon na sabayan ang kinakalaban nitong B-rank Monster King. Naisip ni Gu Feizo na nakakamangha nga raw ang ating bida dahil kahit halos 20 taon pa lang ito ay nagawa na nitong maging isang Intermediate Starfall Warlord at nagagawa na rin itong gumamit ng War God skill. Napapaisip si Gu Feizo kung sino ba raw talaga ang binatang ito.